Mga kapatid, mga kaibigan, aming dadalhin sa inyo ang mga balita para sa oras na ito. Sinipi mula sa banal na kasulatan. Kapupulutan ng tamang aral na dapat isa kabuhayan ng bawat isa, maging sino ka man, sa ulo ng mga balita. Pagbabalik muli ni Hesukristo, mapapadali kung tutulong ka. Paggamit sa pangalan ng Diyos para manggamot, binigyan babala. Diyos ang unahin, makontento sa mga simpleng bagay. Yan ang mga headlines, ang detalye susunod na. At ngayon sa detalyes, ang bawat pangako ng Diyos ay tiyak na mangyayari. Isa sa kanyang mga magandang adhikain ay ang muling pagbabalik dito sa lupa. Ang Panginoong Hesukristo ay tumatahan doon sa kalangitan matapos ang pagtubos ng ating mga kasalanan. Subalit siya ay muling babalik upang kunin ang mga matutuwid at mga sumusunod sa kanyang kalooban para dalhin doon sa kalangitan. Nagbigay ng mga sinyalis si Jesus kung kailan ang kanyang muling pagbabalik. Ito'y ang pagkakaroon ng mga digmaan ng bawat bansa, pagsulpot ng mga bulaang mga ngaral na may layuning ilayo ang tunay na aral ng Diyos. Gayon din ang paglalamig ng pag-ibig sa bawat isang dating nagmamahalan. Isa rin sa mga sinyalis ng pagbabalik ni Jesus ay ang paglaganap na pagtuturo ng Ebanghilyong ng Diyos sa alinmang panig ng mundo. Nasusulat sa Mateo 24:14. At ipangangaral ang Ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuto sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ayon sa Panginoong Hesus na maraming tao ang nauuhaw sa salita ng Diyos at nagnanais na makarinig ng katotohanan. Kung kaya, para mapabilis, dapat tayo ay magtulungan sa Ebanghilyong ito. Share po natin mga kapatid. Sa Mateo 9:37 nasa saad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapat kakaunti ang mga manggagawa. Maraming nagsisipaglitawan ng mga manggagamot at ginagamit o ikinakapit ang pangalan ng Diyos sa kanilang gawain. Sabi ng karamihan, mga mirakulo galing sa Diyos, subalit sa katotohanan, maging si Satanas ayon sa Biblia ay nakagagawa rin ng milagro upang dayain ang sangkatauhan at ilihis ang isipan ng tao papalayo sa tunay na Diyos. Sa Revelation 13:13, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat na kapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng tao. Gayon din paggawa ng iba pang mga kamangha-mangha. Nagbabala rin ang Panginoong Hesukristo at sinulat ni Apostol Mateo na hindi lahat gumagamit ng pangalang Diyos ay makatwiran. Sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nauna na rito sa libro ng Isaias 8:20 na ang sino mang gumagamit ng pangalan ng Diyos o Panginoong Hesus na hindi nagtuturo ng 10 utos ay iwasan, sapagkat walang magandang kinabukasan. Sa 8:20 ng Isaias, sa kautusan at patutuo, kung hindi sila magsasalita ayon sa salitang ito ay tunay na walang umaga sa kanila. Sa iba pa natin pagbabalita, nagbigay ng payo si Apostol Pablo sa lahat na kung anong meron na mga simpleng bagay ay makontento na ang bawat tao. Sa kanyang text message matatagpuan sa 1 Timothy 6:8, ngunit tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Ito'y babala rin sa ibang tao na naghahangad ng malawak na pagnanasang makamtan ang maraming kayamanan, subalit limot ang pagpupuri sa poong may kapal. Ang mga tao ay abala araw-araw sa maraming bagay, subalit walang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos na nagiging sanhi sa hindi pagkakakilala ng lubusan sa ating Panginoong Hesus. Nauna na rito nasusulat sa Mateo 6:33, Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kapag inuna ang Panginoon sa inyong buhay, maiwasan ang pagkabalisa, pag-aalinlangan, bagkus kapayapaan ang inyong mararanasan.
Sa iba pa natin mga pagbabalita, hindi ka dapat mangamba sa pagbabasa ng Biblia na sinasabi ng iba na hindi mo ito mauunawaan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao at ito ay maunawaan kung sisiyasatin ng taimtiman. Ang Diyos ay hindi magpapabaya bagkus ang nagbabasa ng kanyang mga salita ay papatnubayan ng banal na Espiritu. Nasusulat sa Juan 16:13, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ihahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sinabi pa ng Panginoong Hesukristo sa John 14:26, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Ang mga mensaheng ito ay binigay ni Jesus sa harap ng mga pagdududa, dala ng tukso ni Satanas na huwag magbabasa ng Biblia. Sa kaugnay na balita, hinikayat ng Panginoong Hesus ang bawat tao na magbasa ng Biblia upang lubos siyang makilala. Nasusulat sa John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang mga papatuto tungkol sa akin. Binibigyan din na sa harap ng sobrang kaabalahan ng tao sa araw-araw ay hindi dapat pawalan ng halaga ang pagbabasa ng Biblia. Pinaliwanag din ni Apostol Pablo na ang pagbabasa ng banal na aklat ay magbibigay ng malaking kahalagahan sa tao upang ito'y kanyang mapakinabangan. Ayon kay Apostol Pablo, matatagpuan sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Yan mga kaibigan, mga kapatid, ang mga balita para sa oras na ito mula rito sa WGOD with God. Ito ang inyong tagapagbalita, kapatid kay Kristo, Brother Ed.